Praise God. Hallelujah. Good morning po ulit sa lahat. Yan. There is no one else like you, Lord. Napakabuti ng Panginoon talaga sa ating mga buhay. Sa umagang ito, we're talking about how to keep pure, how to remain pure. Paano tayo manatiling maayos, ligtas, malinis sa ating mga buhay sa kabila ng may mga ganito tayong extension na naman po. For that, let's read our Bible in Psalms 119, verse 9 to 16. Okay, Psalms 119, verse 9 to 16. Ito po, sabi ko ng salita po ng Panginoon, babasahin ko po sa NLT version. How can a young person stay pure? By obeying your word. Verse 10, I have tried to find you, and don't let me wander from your commands. Verse 11, I have hidden your word in my heart, that I might not sin against you. I praise you, O Lord. Teach me your decrees. 13, I have recited aloud all the regulations you have given us. I have rejoiced in your law as much as in riches. 15, I will study your commandments and reflect on your ways. And last verse 16, I will delight in your decrees and do not forget your word. Hallelujah. When situations like this, mga kapatid, especially we're being extended to attend our regular worship in church, even though we are using the online, how we are going to remain in the presence of the Lord? How can, this is the question also of King David, kung paano siya makapanatili sa Panginoon ng malinis pa rin ang pamumuhay niya. And David gives several answers to these verses sa Psalms 119 verse 16. So babayan niyo po ako. Unang-una, paano tayo manatiling pure sa ating mga buhay sa kabila ng mga pagsubok na, sa kabila ng mga sitwasyon na dumarating sa ating buhay, especially na pag ganito, marami tayong naiisip ng mga bagay na minsan ay hindi natin alam, dahil sobrang boring na po. Number one, dito po, David simply answered to the question to remain pure, unang-una, by guarding the word of God in your heart. So, sabi po dito sa verse 9, how can a person stay pure? By obeying. Guarding is also obeying. The word guard means bantayan mong mabuti upang hindi ito mawala sa iyo. So parang ang nagbantay ng isang basketball, na nakipag-basketball ka na hindi mo po hayaang makashoot yung kalaban. Ganun din po sa buhay natin. So, guarding means obeying. Kapag sinabi ng Diyos na gawin mo, gawin mo. Ito po ang una-unang ginawa ng Panginoon kung ni David sa salita ng Diyos. Kapag meron siyang nakita na dapat yung sundin, sinusunod niya kaagad. Hindi niya po pinagpabukas. Ito po una. So, a guard, verse na, is alert and watchful. Para masunod natin, maging alert po tayo, maging watchful po tayo, mapagbantay po tayo. And we must stand in the way to keep harm from entering or sometimes from getting out. David said we must guard our way, not according to our own plans, but according to God's word. Okay, guard our way, not according to our own plan, but according to God's word. So ito po ang ating gagawin una-una, how to keep ourselves remain pure by number one, by guarding, to obeying the word of God. Number two, look at verse 10. Ang sabi dito, I have tried to find you, don't let me wander from your commands. So, sa NLT version po kasi ang ginamit ko dito, but sa ibang version po, sabi po dito, with my whole heart. No? With my whole heart. Hinahanap kita, Panginoon, with my whole heart. And I have sought you. O Lord, let me not be wander from your commandments. Huwag mo po akong hayaang maligaw. Huwag mo po ako yung hayaang maligaw. So, kapag hinahanap natin ang Diyos ng buong puso natin, nandun yung pagnanasa natin, yung desire natin, na huwag tayong mapahiwalay, maligaw. Lalo na sa panahon ngayon, marami pong sitwasyon na sabi nila, may nagtatanong, Bishop, tayo ba ba'y nasa tribulation? Opo. Tayo po ay nasa tribulation ngayon. This is what we call the
beginning of the tribulations, pero hindi pa po ito yung great tribulations. Hindi pa kasi ito kahit mahirap eh. Pwede pa tayo lumabas, pwede tayo mag-preach, pwede pa tayo mag-online. Yung great tribulation, wala na talaga. Mahirapan na talaga. No? Hindi ka na pwede bumili kung wala kang tatak. Eh ngayon, quarantine pa lang. So, pwede yung quarantine pa lang. Eh, pag tataka na, hindi lang nila kung saan ang dulo nito. But listen carefully. See, David is seeking the Lord with his whole heart para hindi siya mapaligaw. In order to keep your way pure, mga kapatid, you must seek God wholeheartedly. Wala ka pong makita ang sinabi ng Panginoon na love the Lord with all, with half of your heart. So, laging whole heart. Kasi minsan kapag ang ating isip ay iba ang sinasabi ng ating puso, hindi na po full heart yon. Ano na po yun? Hati na po yun. Kaya sabi dito, we must love the Lord with all of our heart. Everything, strength, your soul, your doing, sabi nga. Because when you love the Lord with all of your heart, it affects every aspect of our life. Our simple decisions are made with that object in mind. When we seek God wholeheartedly, we won't wander from His commands. Yan. Kapag buong puso natin hanapin talaga ang Panginoon, hindi tayo maliligaw. And I wonder bakit may mga Kristiyano na naliligaw kasi nga ang paghanap niya sa Diyos ay temporary lang, hindi po talaga permanent. Gawa lang halimbawa, dahil may ganito tayo, hinahanap niya ang Panginoon. Ngayon kung okay na siya, iba na naman ang kanyang hanap at gusto. Number three, sabi ni David, how can we keep ourselves pure? Verse 11, sabi ko dito, I have hidden your word in my heart that I might not sin against you. Wow, napakaganda, no? Kung meron kang dapat itatago, walang iba kundi ang salita ng Diyos. Kasi kapag wala ang salita ng Diyos nakatago, pag dumating yung problema, pagsubok, kalamidad, wala kang mabubunot eh. Para po bang bangko yan, kapag wala kang nare-deposit, wala kang ma-withdraw. Oo, napakahalaga. Sabi dito sa verse, so, hidden your word in my heart that I may not sin against you. In other words, you have stored up. Mag-imbak ka ng marami. Lagi natin hinahalimbawa ang langgam na kahit wala pang tag-ulan, nag-ipon ng pagkain. Alam mo ba, ang langgam ay nasa Biblia, sa Proverbs, sabi po doon, ang langgam, wala namang nangunguna, pero alam nila kung paano sila kumanay. Meron silang kaayusan sa paglinya, may social distancing din na tama. In fact, ang mga langgam, wala pa nagsabing mag-ipon, nag-ipon na sila araw-araw ng pagkain. Kung ano ang pwede nilang dalhin sa kanilang tahanan, dinadala nila. Eh tayo kasi, tao nga tayo, asa tayo sa kinabukasan natin. Sinasabi natin na meron pa naman bukas, bukas na lang, magsasahod naman ako. Meron. Ang langgam, hindi ganun ang isip. Kung ano ang pwede niyang gawin. Sana yung mindset natin katulad sa ganung mga bagay na kung saan, every time na wala mang kalamidad, lagi tayo nag-iisip lagi. Nag-i-input tayo lagi. Sabi niya dito, store up. Ang ini-store up naman dito, hindi yung pagkain, kundi yung word. So, manatili kang pure kung ang word ng Lord ay naka-store up sa ating buhay, naka-impact. So that I might not sin, upang hindi ako magkasala. Kasi kung walang word of God na naka-store up sa puso ng bawat isa sa buhay natin, madalas kapag ang lumalabas, reklamo na po. Kasi wala nang mailalabas eh. Praise God. David stressed the importance of learning God's word. Talagang binigyan niya yung diin na paano matututo sa salita ng Diyos so that you can always keep the ways of God in your mind. Keep the ways of God in your life also. Praise God. The more time and devotion that we give to the Word of God, the closer we'll become people of God. Yan. People of God. Alala ko na naman, pag sinabing people of God, yung 2 Corinthians 7:14, no? Ano ko lang po, nasabi doon, 8 my people, di ba? 2 Corinthians 7, di ba? Verse 14, nasabi, 8 my people. So, people of God. So, paano magiging people of God? Ang binabagit doon, una-una, yung Word of God ay nakastore up. Hindi pwedeng people of God yung mga tao na wala namang tinatawag na Diyos. Amin po ba? Marami kasing, lahat ng tao ngayon, ako din may Diyos eh. Bakit ikaw lang ba ang anak ng Diyos? Pero sabi po dito, the more we store up the Word of God in our life, the more we become the people of God. So the people of God store up the Word of God in their life. Amen po ba?
So, sabi po doon, 2 Chronicles 7:14, sa if my people, people. So, alam mo na, sino yung mga tao yun. It is not only a simple human being, but it is a people who store up the word of God in their hearts, will humble themselves, o yung mga taong maraming salita ng Diyos, they learn to forgive and to forget, especially this situation. Hanggang ngayon, may mga tao pa tayo hindi napapatawad, baka sakali lang, may humble O kahit siya ang nangguna, kahit siya ang may mali, tayo na lang po ang hingi ng tawad at magpapakumbaba. Tayo na lang mag-release ng forgiveness bago ka matulog. Kasi nga, ang hirap nun. Paano Bishop, yung taong tagalit ko, patay na. Kahit patay na, sambitin mo na sa isip at puso mo, Lord, pinatawad ko na yung ay importante po, we humble ourselves. No? Tapos ang sabi doon, and pray and call my name. Wow, ito ang mabigat Di ba? So, call my name. Madalas, ang pangalan ni Jesus, hindi po natatawag. Minsan, ang pangalan ni Jesus, panghuli na lang. May iba tayong pangalan na tinatawag. Minsan, nakikita ko sa TV na may prayer. Okay naman yung prayer. Kaya maraming mga santo ang tinatawag. San Pedro Calungsod, panalangin mo kami. Kung sino-sino mga pangalan ng tao na hindi naman makapagligtas. Tapos, sa bandang huli, sa pangalan ni Jesus. Hindi po talaga tayo tutugunin Kasi may mga dagdag bawas pa po tayo. Tapos, ang sabi doon, and turn from their wicked ways, ito na yun. Pagkatapos po, taligdan yung mga nakagawiin ng kasalanan bago pagalingin ng Diyos o restore yung ating bayan. Especially, ito mga nangyari ngayon. Gusto natin i-restore. Ang problema nga, pagkatapos mag-pray, nandun na naman sa hindi maganda. In fact, itong tulong ng gobyerno, napakaganda po talaga. Marami pong natutulungan. Kaya nga lang, may mga tao talaga na ginagawa pang source of corruption. They are not the good stewards, ika nga. Bakit po? Imbis na makatulong, ginagawa nga hanap buhay na hindi maganda. So, wicked ways na yun. Kasi yung mga mahihirap, hindi na naaambot. Tapos nagreklamo tayo, Lord, bakit hindi kayo naghihirap? Paano nga? Hindi po tayo nagbabalik loob talaga. In fact, nakakalungkot isipin na hanggang prayer lang po ang mga tao. Maraming mga religious leader ngayon, religious group na nagkakaisa ng prayer, iba-ibang reliyon, nagkakasundo ng prayer, pero I tell you, hindi po tutugunin ng Diyos yung kasi mali yung paraan ng pagpe-pray natin. May unity nga, pero iba yung Diyos na tinatawag, may unity nga. Pero pagkatapos mag-pray, iba naman yung ginagawa. So wala pa rin po yun. Kaya sabi doon, sabi po doon, sa verse, sabi niya, store up, verse 11, store up the word of God. I have hidden. Pag sinabi mo hidden, storing up, sabi doon, inipon mo, inimbak mo yun. Every time you read the word of God, store up mo yung mga mabuti, especially yung patungkol sa pagsunod sa Panginoon, upang huwag tayong magkasala sa Panginoon. Praise God. In Acts 13:22, with the word in our hearts, not just in the pages of our Bibles. Yeah? Acts 13:22. Ang salita ng Diyos, hindi lang po nasa pahina ng Biblia, kundi nasa puso. Tingnan niyo mabuti. Acts 13:22. God removed Saul and replaced him David, a man after God's own heart, a man about whom God said, I have found David, son of Jesse. I am after a man after my own heart. He will do everything I want him to do. Yung word na ginamit doon, sa verse 22, Acts 13, sabi doon, inalis ng Diyos si Saul, pinalit si David, a man after God's own heart. Bakit po after God's own heart? Makasalanan din si David. Pero makikita mo, ang katangian ni David, nandun sa kasunod na verse, sabi doon, He will do everything I want him to do. Hallelujah. Yun po ang pinakamaganda. Ikaw ba, ngayon, gagawin mo ba ang lahat na nais ipagawa ng Diyos sa buhay mo? Lahat, ha? Regardless kung sino pa at ano pa man ang humahadlang sa iyo. Hindi yung pipiliin mo lang, hindi lahat kasi baka mamaya mahuli ako or ano bang bagay na Alam mo, ito po pala ang katingian ng David. Sabi ng Panginoon, sabi ng Diyos, He will do everything. Wow, ito pala. That's why, ang isang tao, kahit na full of shortcomings tayo, pero pagdating sa Panginoon, ay gagawin mo ang lahat.
Sabihan mo ang katabi mo, gagawin natin ang lahat para sa Panginoon. Ayan. So the Word of God in our hearts, not just in the pages of the Bible, hindi lang nasa Biblia lang, nanatili yung salita ng Diyos, kundi dapat po, it becomes alive in our heart. And it becomes active. Amen po ba? Praise God. Number 4, how to keep our way pure. Sabi sa verse 12, I praise you, O Lord, teach me your decrees. So, in verse 12, David asked God to teach him all the way. So, sa buhay natin, walang iba po natin hihiin na tulong, na turuan tayo, kundi ang Panginoon. When you lie down, sabi nga sa Deuteronomy, alala ko the word ng Deuteronomy, sabi ko doon, teach your children when you lie down, when you sit down, when you wake up in the morning, surround them, bind them on your neck. So, ganun kahalaga ang salita ng Diyos. Praise God. Sabi doon, dapat po, ngayon may mga isip na tayo, dapat, Lord, teach me your ways more. At ngayon naman, habang tinuturuan tayo ng Diyos, then apply that word na tinuturo sa atin ng Panginoon. Sabi po dito, if you want to keep your way pure, it is necessary for you to desire. Nasain natin. To desire to know and obey God's command. You cannot be like a kid who say, as long as I don't learn all the rules, hindi ko pwede sabihin, bata pa naman, hindi ko naman alam yan eh. No, hindi ganoon sa panahon ngayon. Praise God. Tayo ngayon ay responsible tayo with our own actions. Ang bata kasi, hindi ko naman responsible kasi bata pa ako eh. Matatanda na po tayo. Praise God. We must love God enough that we long to sit at His feet and learn. Tulad ni Martha at Mary, no? Magkapatid po sila. Ano, magkapatid si Martha at si Mary, pero magkaiba yung kanilang practice pagdating sa pagsunod sa Panginoon. Si Martha ay masyado pong abala sa paghahanda kay Lord. Hindi po masama yun. Bakit po? Dumating ang Panginoon sa bahay nila ni Martha. Si Martha, si Mary, at si Lazarus po, magkapatid po itong tatlong ito. Magkapatid po sila sa laman. Physically, they are one blood po, magkapatid po itong tatlong ito. Very close po ito. Magkakaiba. Si Martha, nung dumating si Jesus sa bahay nila, doon nagturo, kanda-ugaga siyang mag-ayos ng bahay, pagkatapos nagluto ng pagkain. Natural naman kasi kung halimbawa, walang magluto, lahat nakikinig kay Jesus, ay di wala nang nakain pagkatapos. Pero, sinaway siya ng Panginoon. Bakit po? Habang nagluluto pala siya, habang ginagawa niya kanyang gawain, meron siyang tama sa puso. Sinabihan niya ang Panginoon, sabihan mo naman yung kapatid, tulungan naman ako dito. Ang sabi ng Panginoon, Martha, tignan mo si Mary, he do what is best. Bakit po? Ito, what is best, Lord, nakaupo lang yan. Yung kanyang pag-upo, hindi upo, kundi ang kanyang puso, ang kanyang damdamin, ay nakikinig ng lubos sa akin. So, nakaupo si Mary, sa paanong Panginoon nakikinig ng lubos. Siya din po si Maria, na sa Biblia, na yung binasag yung pabango, binuho sa paanong Panginoon. Kita mo, si Martha is a very busy person. Si Mary naman ay a loving person. Bakit? Sa kabila ng kanyang pagiging masamang babae, siya po ay nung nag-repent, siya po ay buong puso talaga sumunod. Bakit? At handa siyang magputulong. Ay nga, umupo siya sa paanong Panginoon para maturuan siya eh. Para matuto pa siya. Si Lazaro naman, wala akong masyadong account na nabawa sa Lazaro, pero kaibigan ni Jesus. At alam mo ba, siya lang yung nabasa ko sa Biblia na iniyakan ni Jesus. Nung namatay si Lazaro, iniyakan. John 11, diba, Jesus wept, umiyak siya. Isipin mo, gaano niya kamahal si Lazaro. Wala kang makita sa Biblia na iniyakan ng Panginoon maliban kay Lazaro. So, ganun niya ka-close ito si Lazaro. Kaya, ibang klase, no? Kapatid mo. So, ito yung mga tao ito na nag-represent ito ng iba't ibang karakter maging sa ating buhay. Ikaw ba si Martha, na masyadong abala hanggang ngayon, hindi ka pa rin umupo sa kapaharang Panginoon. Hanggang ngayon, marami ka pang nahilan. So, wala namang Martha dito, yung nasa katabi mo, hindi ba Martha yan? Na habang nag-online tayo, hindi nakapokus sa Word of God.
Nandun, naghugas ang plato, nakikinig naman ako, sige, online lang kayo. Nandun, hindi handa ang puso, baka Martha yan. Martha spirit yan. O ikaw ba si Mary, na umupo agad, nakikinig ka agad. O ikaw ba si Lazarus na close friend ni Jesus na iniiyakan ng Panginoon. Praise God. So, teach me your ways, Lord. Lord, teach me. Lord, turuan mo ako. Yun ang sabi ni David. So, David asked God to teach him his ways. Number 1. The next is verse 30. Sabi doon, I will declare your praise. I will recite it aloud, all the regulations you've given us. So, recited aloud. Sabi na lahat ng mga bagay na ibinigay mo sa akin, ipapahayag ko ito. In other words, hindi lang po recital ito, hindi lang po memory verse ito. Kundi, you will keep your life when God's word are being important to you and you will be compelled to tell others. Yan pala yung sinabi, recite aloud all the regulations you have given me. In other words, hindi lang po ito ipinapahayag mo sa iyong labi at nakita sa buhay, kundi you must tell it to other people. Kaya ito na lang po ang gagawin natin ngayon, naka-online tayo. Ito yung new normal eh. So, you will invite your friends at share nyo ng link na ito pala meron kaming gawain. Makinig ka man lang. Kaya nga, ginawa natin alas 7. I'm sure alas 7, kung kunti pa lang nag-online yan. Kaya pa lang siguro kasi iba 7:30, iba 10, iba 9. So, wala pong dahilan na kahit na send mo sila ng link, minsan, magdamag po yung nag-online, hindi naman po sila nakikinig sa salita ng Diyos. So, this is the time na i-share mo yung link para tayo. Kaya makapag-share ng mga nagbad. Sabi nito, you must compel to tell others about Jesus. When you long to tell others of God's love, in the same way, you long to tell them about your most prized possession. What is your most prized possession? It is God in your life. You will be on your way to leading your life. Kasi the more you share the Word of God, the more na nagiging malinis tayo. Kasi ang salita ng Diyos, nagre-replenish araw-araw eh. No? Parang pinapaliguan tayo, tapos araw-araw yan, habang naliligo tayo, nalilinis tayo, ay sinishare natin sa iba. Praise God. Next verse 14, ang sabi po doon, verse 14, praise God. I have rejoiced in your law. Ako'y nagagalak sa iyong kautusan as much as in riches. Tulad ng kayamanan. Wow! Wala ka mang pera ngayon. Hindi ka man masyadong sagana. Pero kapag tayo pala ay natutuwa sa salita ng Diyos, sa kanyang kautusan, palagay ko, mayaman ka pa kahit kaninong tao, kapatid. Amen po ba tayo doon? Sabi po dito, our life must be full of rejoicing in God's Word. So yung desire mo ngayon, na mapuspos ka, mapuno ka, kasi ito yung ito yung kayamanan mo, ito yung riches mo yung Word of God. What is your delight? Ano ba ang nagpapasaya sa'yo? What do you get more joy from anything else? Ano ba ang nagpapaligay sa'yo sa anumang bagay? So hearing from God through His Word. It will bring us much excitement. Excitement as hearing from a beloved friend or loved one. Nothing should bring us more joy than reading the Word of God or the message from our Creator. So in other words, when we have the Word of God, full of excitement tayo. Excited ako. Very excited ako kapag dumarating na yung linggo at yung gawain, pag Miyerkules at iba pang mga araw. Excited po ako. Unang-una, ang salita ng Diyos ay ating pagsasaluhan naman. Parang pagkain ng ating kaluluwa po yan. Pangalawa, everyday na tayo nasa bahay, ako excited. Bakit po? Pag nasa kwarto po ako, lagi ko po kinakausap ang Panginoon, kahit ako'y nakahiga, kahit ako'y nagbabasa, Lord, salamat po. So yun yung nagbibigay sa ng excitement. Lagi mo kausapin ang Panginoon. Hindi wala akong magagawa. Wala akong ginagawa. Makalabas ng kapatid. Pwede mong gawin maghapon na kausapin mo ang Panginoon. Lagi ka naka-online kay Lord lagi. Amen po ba? It will bring you excitement every day. Next, verse 15. How can we make our way pure? Sabi ni David dito, I will study your commandments. The word study means meditate and reflect all your ways. Wow. Hindi lang basta palabasa, no?
hindi pa lang binabasa, kundi we will study, we will reflect, at kung ano man yung dapat i-apply mo na. Kapag may binasa ka, pagkatapos natigilan ka, nangusap sa'yo, stop. Huwag mo ipilit na basahin mong ubos yan. Stop, meditate mo, tanungin mo, Lord, how can I apply this word? Ano ang gusto mong iparating sa akin? Paano ito? So ito yung mga bagay na nagsasalita sa'yo. When you read the Word of God, tapos natigilan ka, it is God to speak to you. Kaya nga, dapat kang makinig. Mag-stop ka muna. Tapos, masapin mo siya. Ano ba ang nais mo, Panginoon? Amen po ba? Praise God. Sabi po dito, meditate on His commands. When you get a moment to stop, then think, then meditate. Think about God. Do you ever meditate on God's Word? Upang ito ay may tago sa ating mga puso. Alam mo, madali mong malaman kung marami ka na naitago sa iyong puso. Kahit na wala kang hawak ng Biblia, kapag dumarating minsan may mga sharing, di ba? Bubuksan pa lang yung word of God na gusto niya i-share. Alam ko na yung word na yan kasi nga nakatago rin sa aking puso. So, sasabihin siya, bakit alam mo? Matagal nang nakatago yan. Pero kapag matagal na, pagkatapos hindi mo pa rin kabisado, problema. Parang kanta lang yan May mga kanta na madali natin makabisado. Ngayon, sa tagal ng kinakanta mo, kapag may kopya ka pa rin na kinakanta mo yan, may problema tayo. Bakit po? Ang kanta mo, kailangan kinakanta mo yan sa puso mo kahit na mayroon tayong kopya. The more na we sing that kind of song, nakakabisado. Ngayon, 15 years na tayong kumakanta, may kopya ka pa rin na papel, kinakanta mo pa rin. The same words, same lyrics. Ano yun? Diba? Dapat kabisinuhin mo na yun. Wala na yung kopya. Kaya sa totoo lang, yung mga kopya ng kanta, pangbaguhan lang yan. Pero kapag matagal ka na sa Panginoon, 15 years ka nang nagpupuri, Kristiyano, tapos naghanap ka pa ng kopya para basahin mo, doon ka kakanta, something wrong. Hindi mo kinakabisado yung kanta. At sabihin mo naman, kasi yung iba, hindi yung iba, kabisado nila yung bago, bakit ikaw hindi mo kabisado? So, ganoon din sa pagkakabisa ng salita ng Diyos. Hindi mo kailangan ng kopya. Pag nakabisado mo na yan, madali mo lang ma-recite yan. Kasi na may meditate mo yan araw-araw. Amen po ba? Verse 15, praise God also, sabi dito, I will study your thought and reflect on your ways. It means I will fix my eyes. To fix your eyes on your ways, Lord. Are your eyes fixed on God's way? Do you keep your eyes from viewing things that will distract you from serving God? Sabi ni Hope, I have made a covenant with my eyes. Have your thoughts and the things you look at can be hidden from others but not from God. Okay, si Hope, sabi niya, Lord, nakipag-covenant ako, wala akong bang titignan, ikaw lang. Sa panahon ngayon, marami tayong titignan. Minsan, tinitingnan mo, matapos itong lockdown na ito. At kapag wala ng lockdown, para tayong mga nakawala sa kulungan na nagwawala. Kaya nga, isang araw, lumabas po ako, tinignan ko yung kalsada. Ay napakadami ng sasakyan. May lockdown pa rin po yun. May mga GCQ na. Yung hindi na gano'ng mahigpit. Ay sabi ko na ako, delikado. Ngayon, in-announce po, natuwa tayo bigla. Saglit lang yung tuwa natin. Pwede lang magkaroon ng religious activities kapag nasa GCQ na. Wala pa siyang araw, kinabukasan binawi. Hindi na raw pwede kasi daw baka magkahawahan. Pero yung mall bukas, yung mga pamimili bukas, yung train station, pag sumakay ka bukas, yung mga jeepney, transportation, ibang mga pwedeng sumakay. Samantala yung church ay 3 hours lang, 2 hours nga lang once a week, o twice a week, minsan Wednesday. Hindi bukas. Social distancing, pwede naman natin ag-agwatan yung para lang magsama-sama tayo. Alam mo, I was wondering, ipag-pray natin, bakit ganon yung kanilang statement? Bakit po ang mall, bumili ka, kahit sabi mo, malaki naman masyado daw, hindi magkahawaan. Pero come to think of it, pag sumakay ka ng taxi, sumakay ka ng train, magtrabaho ka, hindi mo masabi. Pero pagdating sa faith, ay biglang tinigil tayo. Parang, alam mo, nakakasama lang ng loob. Bakit po? Kasi ang word na ginamit doon, bakit hindi po pinapayagan na magkaroon ng pagtitipon physically ang mga church? Kasi nga, non-essential.
yung word na ginamit na non-essential, parang masakit ng isipin, hindi mahalaga. Ewan ko kung saan ayon kayo. Eh, mahalaga ho eh. Alam mo, sa buhay natin ngayon, kahit buhay ka, kahit wala kang sakit, kung wala kang Diyos, wala ka rin. Amen po ba? Ito ang pananaw ng mundo eh. Tama ang sinabi ng Panginoon. Tama ang sinabi sa 2 Timothy chapter 3 na in the last days, people are lovers of themselves rather than God. Totoo yun. Masyado nilang inuminal sa sarili sa Diyos. Kaya nga, pagdating sa spiritual, gutom ang ating mga kaluluwa. Okay lang tayo kasi lagi naman tayo nag-aaral. Pero yung mga tao na dapat maabot, yun ang malungkot po doon, kapatid. Eh, imagine na non-essential, para bang, uy, kung sinabi non-essential, ibig sabihin nun, hindi importante. Si Jesus mismo ang nagsabi, ang Diyos Ama na nagsabi in the Old Testament, in Deuteronomy chapter 8, that God does not live on bread alone. Sinubok tayo para makita ang nasalaman ng ating puso. Pagdating sa Matthew chapter 4, si Jesus mismo nagsabi, hindi lang naman sa tinapay. In other words, napakahalaga. Eh, baka daw magkasakit, magkahawaan. Kapatid, discretion na po natin yun. Basta, you must practice yung tamang hygiene. Eh, paano natin malalaman kung talagang may Diyos ang mga Kristiyano kung hindi nasusubukan? Diba? Kaya nalulungkot lang ko yung word na ginamit natin, essential. Sabihin nun, hindi mahalaga. Sa akin po, very essential ang pagdalo, ang pagkaroon ng pagtitipon, lalo na sa pananampalataya. Kasi ito yung buhay natin. Regardless kung ligtas man ako, kumakain man ako, kung wala naman akong Diyos, wala din. Alam mo yung malapit dito sa amin, isang kanto lang, meron pong isang frontliners na nagkaroon ng virus, isa sa nurse na nagkaroon. Kaya nga may sundalo na po dito, may mga bantay na po dito, bawal tumawid. Dahil daw baka mahawa, ay wala na po, dinala na po sa hospital. Which is, makikita mo, kahit gaano kakainit. Kapag oras na tinamaan ka talagang oras na kunin ka, at hindi natin matitiyak. Pero kapag may Panginoon ka, hindi po tayo, lalo pag may mission pa tayo. Amen po ba? So, kailangan we must fix our eyes. Kaya, kaya ako'y nagpo-post na it is not non-essential ang pagtitipon. It is very essential. It is needed. Especially, wala naman tayo, pag ang tao namatay ba pupunta ba sa gobyerno yan? Hindi, sa Diyos haharap yan. Walang gobyerno na pwede magtanggol, ang lupa lang yan. Dapat natin hindi na huwag sanang pigilan. Basta importante masunod lang po yung dapat sundin para makapagsamba ang mga Kristiyano. Makapagsamba talaga ma-practice. Okay, sabi dito, fix your eyes on God's rays. Praise God to keep your way pure. Next, verse 16 na po tayo. Hallelujah. Sabi po sa verse 16, I will delight in your decree and not forget your word. Oh, wow, praise God. Sabi ni David dito, he is delighted. So, hindi lang po siya delighted, kundi nagagalak ng lubos. Very delighted. The word delight in this passage literally means I will skip about and jump for joy. Oh, the word delighted ba? Yung lumulundag. Pag narinig yan, salita lang siya, lumulundag. Tuwang-tuwa. Excuse me. Para yung bagong panganak na kambing o yung usa, kapag pagsayad ng paa niya sa lupa, naglukso-lukso. Yun daw po, kapatid, yung sabi ng delight. Galak na galak. Hallelujah. Praise God. When this happens, you will be likely to forget your commitment to God. So, lagi mo naalala ang Panginoon. Lord, thank you. Buhay pa ho kami. Salamat sa araw na ito. So, delight. Praise God. Delight the Word of God. And lastly, verse 16. Finally, David, I will not forget your word. Huwag natin kalimutan yung word ng Panginoon. Huwag natin kalimutan yung mga nabasa. Huwag natin kalimutan yung natutunan natin sa pakikinig ng salita ng Diyos. Huwag natin nakalimutan yung pag-share natin ng word sa iba. Pagkatapos nakalimutan natin yung sarili natin na yung sinishare mo sa iba, sinusunod nila, tapos sa'yo, hindi mo sinusunod. Kapatid, double-edged sword ang salita ng Panginoon. Hindi mo pwedeng i-share sa iba, pagkatapos ikaw naman, exempted ka doon. Hindi ganoon. So we long to make our soul and our way pure. So sabi ko doon, una-una, how can a young man keep his way pure? Bakit po in-specify doon, young man?
Bakit hindi old, hindi widow or ano man? Kasi ang focus kasi doon kapag young people, sabi po sa Ecclesiastes 12 verse 1 sa NLT, do not let the excitement of your youth forget your Creator. In other words, yung young people, more na maraming excitement sa buhay. Yung mga kabataan, maraming excitement. At habang nagkakaedad, yung excitement na yan ay nababawasan unti-unti. Kaya binibigyan din yung excitement. So, mayroong mga matatanda naman na ang excitement, daig pa ang bata. Na kung saan, grabe ang excitement niya na hindi mo maintindihan kung saan niya kinukuha. Pero tandaan mo, dapat yung excitement na yan, hindi sa makamundong bagay, kundi yung excitement na yan doon sa salita ng Panginoon. Amin po ba tayo doon? Kaya, sabi doon, don't let the excitement of your youth forget your Creator. Honor God before trouble comes. So, yun, kaya nga sabi ni David, bakit, how can I make my life good? Oh, so, do not forget the Word of God in your life. Every day, ito ang pagkain natin. Extended pa rin po tayo. Don't worry, ito na yung new normal. Uh, habang nandito tayo sa ganito, mag-isip tayo kung anong pwede mo pang gawin para maging fruitful ka pa kahit sa ganitong sitwasyon. Ako nagpe-pray ako, Lord, pagkatapos nito, alam ko, hindi nito mabuhay sa normal, but still, meron tayong gagawin. So, ang daming gustong ipagawa sa atin ng Panginoon. Pag nagkaroon na tayo ng meeting, doon ko i-propose yung mga bagay na yun para tuloy-tuloy pa rin yung mga gawain natin. Alam mo, sa totoo lang, kapatid, sa buhay natin ngayon, ang tao ngayon para bang malaya pero nakakulong. Malaya siya, pero nakakulong sa loob lang ng kanyang lugar. Hindi siya pwedeng tumawid kasi nga may mga batas na dapat sundin. At ang batas na yan ay dapat mong sundin, pero dapat mong tandaan na hindi dapat mawala ang salita ng Diyos sa buhay mo. Hindi mo sundin ang salita ng Diyos sa buhay mo. Praise God. Now, tingnan natin sa Acts 22 verse 16. Acts 22 verse 16. Ito po yung time na kung saan challenge ng mga alagad yung mga tao. Sabi niya, are you waiting for get up and be baptized, have your sins washed away by calling on the name of the Lord? So yan, magbalik loob tayo sa Panginoon. Magbalik tayo ng loob. Diba last time, sa Bible study, Hosea chapter 6 verse 1, sabi ng Panginoon, halika, bumalik kayo sa akin, tayo bumalik sa Panginoon, tayo magsuko uli ng buhay sa Panginoon. Dahil at any moment pwede tayong kunin. Kasi nga, pag sinabi mong tribulations na po tayo, kung ito may pre-trib, mid-trib, or great tribulations. Tatlo kasi klase yan. May pre-tribulation, may ito yung start of tribulations, middle of crisis, and great tribulation yung matindi na. So, ano mang sitwasyon na yun, ang importante tayo ay handa kapag tayo babalikan na ng Panginoon. Kaya nga sa ating buhay ngayon, wala tayong ibang aasahan kundi ang salita ng Diyos. Sa mga churches ngayon, lahat nag-online na. Ngayon, yung mga kapatiran, yung mga members ng church at yung mga nakikinig, make sure na yung puso nyo nakafocus kay Lord lagi. Dahil kahit na nakikinig ka, kung ang pakikinig mo lang, parang pastime lang, hindi talaga seryoso, at hindi mo ina-apply yung tama, wala din po yun. Wala din po mangyayari sa buhay natin. So pag nakikinig tayo, i-apply mo, mag-pray ka, tanongin mo, Lord, ano po ba ang pwede kong gawin pagkatapos ito? Masiran ko yung pamilya ko, mapunta ako. Ngayon pa lamang, i-message mo na, i-text mo na, i-share mo, pag-pray mo siya, hindi na tatanggihan sa prayer. At higit sa lahat, kapatid, huwag mong kalimutan ang salita. Sabi ni David, the word of God is a lamp unto our feet and a light unto our path. Ito ay ilawan sa ating mga paa at tanglaw. Tanglaw po habang tayo naglalakad, nagbibigay para, bakit po? Kasi kapag nagbibigay ng iwanag ang salita ng Diyos habang naglalakad tayo, hindi tayo mapapahamak sa ating lalakaran. Amin po ba? So, paano tayo makapanatili ng pure katulad kay David? Tandaan natin yung mga bagay na yun. Yung binanggit natin kanina, you must guard your heart, obey the word of God, wholeheartedly seek the Lord with all your heart, store up the word of God, and ask God to teach all His ways in your life, then declare the good
witness, testimony, share the word of God,